Graduate kayo ng 2023, 2025 na, wala pa rin yung TOR. Yes po, wala pa. So, ibig sabihin, hindi rin kayo nakapag-board exam. Hindi po. At in the meantime, natetenga kayo. Yes po. Okay? Ang nangyari po, ang last na sabi po ng pagpunta namin doon, nawawala po yung registration form po namin. Yung reg form ko po is wala. Tapos yung transcript ko po na galing sa high school ko, sa senior high ko, nawala rin po nila. Ako lang po yung nakahanap ng papel ko po, nandun po sa basurahan, sa loob ng registrar. So, ilang board exams na yung lumampas na hindi kayo nakapag-take ng exam? Maglilima na po. 5. Hindi compliant yung school, hindi compliant yung program. Dr. Maximo Alhibe, from time to time, no, we will Yes, have sir. to communicate with you regarding this Opo. issue. Samahan po namin kayo sa opisina po ng Regional Director po ng CHED. Unang-una po, nung malaman ko po na darating kayo rito, minabuti namin na matawagan o tinawagan namin ng school na hanggat maaari mag-invite ng mga official. Kung pwede ho, yung pangulo ninyo, yung may-ari ng school, dumating o sana nagpunta, yung vice president ninyo, yung dean nyo ng criminology at saka dean nyo ng nursing. Napaka-importante kasi obligasyon ho nila yon. Kasi nga ho, talagang gawain at gampanin yan ho ng school. Hindi ho makaka-action ang CHED kung wala sila. Kasi sila man ho ang magdadala dito sa amin ng mga tamang dokumento at magsasaad kung talagang ano ho ang update, ano ang sitwasyon. Gusto kong i-report sa inyo na sa ngayon, sa totoo lang po, para diretsahan, wala hong pending na application ang OLMC sa amin para sa ISO. Wala hong pending ngayon ang OLMC. Bakit ho? Noong January 17, lahat ho ng application nyo for a special order withdraw po ng OLMC sa pamamagitan ng inyong registrar. Ito ho ang dokumento at ang totoo nga po niyan, 3 araw kami Ma'am Jean doon, tumutulong, yung aking mga staff mismo nandoon, katulong magkalkal, kita man nila girly yun, di ko alam kung may nahanap at naaawa naman ako kasi ultimo paghanap ng records ninyo, cellphone pa ang ginagamit, ang dilim-dilim. Obligasyon sana ng school. Kung narinig nga ho nila sa programa ng ating mahal na senador, sabi ng anchor, ni attorney, hanapin nyo yung mga professors at mga teachers ninyo para makatulong, para magbigay ebidensya na talagang pinag-aralan at nagkagrado yung kayo, mga kabataan. Sana ho ginagawa at nagawa niyo yun, naumpisahan. Kaya ganun, pinaimbita namin dito yung taga-eskwelahan para marinig nyo. Kasi pag kayo lang nag-uusap doon, ang report nasa amin. Ito pa lang ho ngayon ha, ebidensya nyo na ito ha. Kinuha lahat sa amin yung dokumento ninyo. Inaamin kasi nila na simula't simula, mali-mali ang pag-submiti sa amin. Kaya ngayon, sabi namin, mali-mali sa kapakanan ng kabataan. At dahil sa aksyon ng Office ni Senator Raffy Tulfo, talaga nag-volunteer na rin kami makatulong. Parang ang bottom line kasi the way I see it, sir, is bakit walang record si school or let's say si CHED? Kung may pinasa dito, nandito lang sana, sir, 'di ba? So since walang record dito, ibig sabihin wala bang system si school kung saan nandun lahat ng files, ma'am, na naka-compile lahat para, tama yung sinabi ni Doc kahit mawala sa school, kung may pinasa po ang school sa CHED, nandito yon. So, mareretrieve sana lahat. Kung may pinasa sa school, kaso wala atang pinasa, kaya ngayon, wala rin copy ang CHED. Tama po ba, Doc? So, ang tanong... Tama po yun, tama po So, yun. ang tanong ko siguro sa school, ma'am, wala ba kayong system wherein nandun lahat ng records from 2000, ano man yun, 2023, 24 na, para kung maiintindihan ng iba yung mga naka-Excel ba, ganun, or nakalagay sa laptop, nakasave sa USB man lang, kung wala talaga kayong hindi man techie yung school. Wala po kami, hindi po kami nakasystem, ma'am. Wala po, ano lang po, mano-mano lang po yung pag-i-evaluate doon, at saka yung pati sa records,
ano lang po, sulat. Yes. Tama ba yun, sir, under sa CHED na like wala silang records or any, what can you say, may lapses Actually, ang requirement yan is sa ngayon dapat mayroon hard copies tapos may mga soft copies na sinasubmit sa amin, pero we have heard it from the registrar, ma'am, na wala talagang sila system. In fact, paiba-iba sila ng registrar. Kaya hindi natin talaga malaman. Given ho yun, mayroon sinasubmit sa amin dito sila na application for ISO, pero mali-mali nga ho eh. Kaya panay balik namin. O nang mali. Tinitang na namin dito kung may enrollment list kayo, wala. Wala kayong promotional list dito, wala. Kaya pag nag-submit sa inyo kayo dito ng transcript nyo, sinicheck namin, halimbawa, Girly Tabinas, Summer of 2020, halimbawa lang ito, Summer of 2020 Physical Education. Walang mahanap na record dito sa amin kasi dapat 45 days after mag-tick mo ng PE na yan, dapat ang grado sinamit sa amin dito. Kung 2018 yung tinik niya, 2018 nandito na dapat sa amin yung grado. Mawala man sa inyo, mawala man sa eskwelahan, mayroon kaming kopya. Hindi mahirapan, mga nanay, tatay, ang bata. Kasi trabaho na namin yan dito, tumulong. Walang ganon. Inamin na nga nila na walang sistema. Ang naging problema pa, mayroon yatang isang buwan dyan kung sino-sino nag-a-acting na registrar ninyo. Kaya tuloy pag nag-i-enroll, nagpapaasa sa inyo. Di ko na pangangalanan kung mga sino yon. Mali-mali naman ang banat. Doon pa lang, totoo nga naman, may transcript kayo, pero peke ang transcript nyo. Kasi hindi naman yun ang administrator nyo, si Denver eh. Kaya hindi namin yan tatanggapin. Ibinabalik namin yan. Nakausap niyo ba yung mga dating taga-registrar? Kung asan na yung mga records niyo? Ano ang sabi nila? Mga dating professors natin, ma'am? If they can help us? Nakausap ko naman po yung old registrar nila, pinuntahan ko po doon sa bahay. Tinanong ko po sa kanya na, ma'am, nasaan po yung mga ba't hindi kayo nag-endorse yung mga records nyo? Umalis na lang po kayo bigla. Saan po napunta? Sabi niya, andyan lang naman yan. Saan po? Hinahanap ko po, wala. Kung saan-saan. Sabi niya, basta andyan lang. Sabi niya. Can you give us, ma'am, kung so far sa paghahalughog ninyo, meron na ba tayong kahit man lang ba na kitang mga documents so that yung mga ibang students natin medyo mapanatag man lang na may pag-asa pa na yung iba ay mahanap pa? Yes, ma'am. Sa ngayon po, naghahanap tayo at patuloy pang maghahanap kung ano man ang makikita natin para mai-suporta natin sa kanila at makatulong kung talagang andyan yung document, makapagpapatunay na mga officially enrolled talaga sila. Sa tinagal-tagal ko kung hinihintay ito ngayon lang karoon ng kasagutan yung mga, kasi sabi nila, pinaprocess na nila, maghintay lang daw po kami. Sa loob po ng 2 taon na pag-graduate ng anak ko, hindi niyo pa nahanap ang grades ng anak ko. Anong ginagawa ninyo? Tama. Kaya naman pala ng ilang weeks na ba tayo naghahanap? 3 weeks, 2 weeks. Kaya naman pala mahanap yung iba. Yung ibang magulang nag-antay pa ng pagkatagal-tagal. Sa 2 taon na yan na paghihintay namin, hanggang ngayon maghihintay pa kami. Kung masakit ang ulo ng school, mas masakit ang ulo ng mga estudyante, especially the parents. Magulang. Di ba, ma'am? Yung gusto po naming sagot is, ano po ba yung gagawin ninyo kung hindi nyo talaga ma-provide yung hinihingi ng CHED, like yung mga grades namin, yung mga reg form namin, whatever. So ano po yung gagawin ng school para sa aming mga batch 2023 pag hindi po nahanap yun? Kasi hindi po ako tatanggap na wala lang. Actually, ma'am, hindi po ako papayag na wala lang. Wala na, hindi na kami makapagtrabaho, ito na lang yung tinututukan namin. Wala na kami pambinda mo, dahil dito na lang. Ito na lang yung inaano namin problema. Target nila, August. Last chance sa kanila dahil mga edad nila. Deadline ng submission for the August exams is May 27. Malapit na yun. What if po hindi po na-meet yung time frame po hanggang Friday po? Ano po mangyayari pag ganun? Hanggang saan ba ang kaya si ma'am? Hanggang ngayong Friday po. Okay. Ayun. So, asahan namin, ma'am, this Friday. Yes, ma'am. Maraming beses na po ako pumunta sa school ninyo. Wala naman ho doon ang mga opisyales. Ngayon, nagpatawag tayo ng ganitong conference, harap-harapan, at nagpapasalamat nga po dahil nandito sila, Ma'am Jean, sa office ni Senator Raffy Tulfo. Dahil sana, opportunity nyo ito at tayong lahat para maklaruhan yung publiko. Eskwelahan ito eh.
Private nga kayo, pero you are serving the public interest. Interest ng publiko ang obligasyon ninyo. Mag-explain at magsabi ng totoo sa bayan. Kung anong magagawa natin, andito ako handang tumulong sa inyo. Magtulungan tayo. Doon po sa school, yung binigay po na deadline, aasa po kami na sana talaga may mahanap pa na mga record po namin para hindi rin po nasayang yung panahon at pag-aaral po namin doon sa Our Lady of Mercy. Kasi po kung sa ano naman, kung magpapile kami ng case tapos magkaroon ng sa danyos, para po sa akin hindi po kasi sapat yun. Kasi sa danyos po kikitain po namin yun kung nakuha namin yung para sa amin. So magpapasalamat rin po pala ako sa butihing mayor po namin sa Borongan kasi nagbigay po siya ng financially sa amin papunta dito. Maraming salamat po Mayor Dayan Agda, maraming salamat po. Pati po sa inyo ma'am, sa office po ni Senator Rapi Tulfo, maraming salamat po. Yun nga sir, we're hoping na yung recommendation ninyo is maiskasatuparan ng main office natin, which is yung closure. But again, ayaw naman natin na napasarangan natin, tenga naman yung ibang, like etong mga nakagraduates na. So cut sa inyo na lang po kami humingi ng pag-asa for now. And kung hindi man, meron naman tayong other options pa na ma-elevate natin ito sa mas mataas. But we're hoping for the best. Again, Sir Maximo, thank you po. At tama sir, no? Naipasa na natin yung recommendation sa main office. Napasa na po. May recommendation na po tayo dahil sa 3 araw na bisita natin doon sa Our Lady of Mercy College. Talagang almost all areas non-compliant. Okay, so ito na ngayon, nandito na tayo sa Our Lady of Mercy College and of course kasama pa rin natin ngayon sila Ma'am Girlie at iba pa sa ating mga estudyante, criminology students na graduate nga. Kaso nga, ito, nagka-problema po no, sa mga documents ninyo. So nandito tayo ma'am, magbabakasakali tayo kung meron tayong makausap pa from the school, and aside from that, gusto rin ni Senator Raffy na makita natin tong facilities that we have dito po sa Our Lady of College. Okay ma'am? So first of all, sir, alam ko naman po, no, sir, na na-raise na po sa inyo itong naging issue. Ang alam ko, sabi niyo nga, you're working on it. So nandito tayo ngayon sa Registrar and Records Services. So right now, the way I see it, wala pong tao inside, sir. I'm already requesting Sir Bong Ao to come and open the register for a while. Ba't po nakasara, sir? Because the personnel, as far as I'm aware, they are now working in Tacloban in Commission Higher Education, extension of the problem of registrar in the regional office. Sinisikap naman namin, ma'am, na maayos lahat yung mga documents nila. Mga nasa ilang percent tayo, ma'am, na we can still recover the documents? We're still on the transition, trying to work, if possible. As of now, we cannot determine the percentage, but we're really working so hard for that, to recover. Just in case, sir, we won't be able to recover the grades or the documents, the OR. Ang alam ko, the students are very much willing din sana to file a legal complaint, or kung hindi man, they wanted to have daños perjuicios, sir, that the school have done. Yes, that is a normal reaction. But however, as of this time, we will try to exhaust all remedies before it will reach to that situation. Because as far as I'm aware, that filing a case should follow administrative remedies from the school in coordination with the Commission Higher Education. We also have the commission, and that should be the passage. Because the question is talk about the legal direction. Have you exhausted legal remedies? And the legal remedies will start from the school and the commission. Thank you. Are you aware, sir, that this problem has been 2 years pa, no? Matagal na 2 years na nilang, mas later pa na years na kinakaharap, and kung hindi pa nagpatulfo,
or nakalapit sa programa, walang action na gagawin po yung school. That's the main concern right now, sir. Hindi po ito basta-basta problema lang na we need to disregard. As far as our commitment, our Vice President for Finance, we had emergency meeting yesterday, and in fact, we recommended that there should be augmentation in order to support those personnel in the regional office so that we will be able to possibly met the deadline which is set this coming Friday. Hopefully, we will be able to set the deadline, and finally, would like to appeal that in as much that we are in the direction of solving this work hand in hand to some extent that we will not have that high situation in which it will be difficult for us to solve the problem. Hopefully rin hindi na to maulit. Again, alam ko na this is a big lesson for you, but sa amin naman, the recommendation of CHED is siguro yun yung kailangan sundan para rin mas matuto yung school natin na in the near future, hindi na maulit yung ganitong controversies. Yes, madam. Yes, madam. Do you have any last messages to the student? My message, thank you so much for raising this issue because this will be a challenge both the Olympic College and the Commission with the assurance that we'll really solve the problem. Thank you so much. Can we get the latest update po, Sir Leo, dito po sa lumabas na order po? On the part of CHED, our chairperson, Prospero Rivera III, issued a press release on February 5, 2025 as regards the outright closure and revocation of the government recognitions of Our Lady of Mercy College effective academic year 2025 to 2026. However, students who are currently in the fourth year level will be allowed to continue their studies so that they will be able to graduate. Those who are in the third year, second year, and first year at the end of this academic year will be facilitated so that they will be able to continue their studies in recognized higher education institutions in the region or in other regions of their choice. CHED will help the students so that they will be able to do that. In the meantime, we are yet to receive the signed Commission in Bank resolution of the said closure of the BS Nursing Program and Criminology Program of Our Lady of Mercy College. That is the current update that we have. Thank you. Sir, on the side of CHED, meron ba tayong, can we see any remedies on this, sir? Or what can you suggest muna para maliwanagan mo na yung mga magulang before we finally open up kung ano yung update po ng Our Lady of Mercy sa kanilang mga assignment, which is mahanap yung mga documents? Sa gayon, ang CHED Regional Office 8 ay naghihintay ng documents from Our Lady of Mercy College relative sa application for special orders ng graduates of BS Nursing, BS Criminology, and midwifery programs. Kung wala yung mga documents na yun, walang basis ang aming office para mag-issue ng special order na nilalagay sa transcript of records and diploma ng mga graduates. The special order is also very important so that the graduation of the students become valid, right? So the TOR and diploma are used so that they will be able to submit their application sa PRC. Last Monday, nabanggit niyo Friday. So, do you have any progress, ma'am, na maaring marinig ng mga estudyante? What we have, what are the names na listed dyan po? Based po sa update ng aming pag-evaluate doon sa third floor, dito po sa CHED, yung 5 cream na for SO applications inadagdagan ng 2, sila, ito na, si Kaandoy Gary, si Canizares Cristel May, si Dolfo Nelson, si Doclay Jeric, si Boko Neko Jim, si Hadokan Oswald, Radam Wen Hertrodi. Tsaka may 2 tayong midwifery na si Aberia Diana, San Juan Mary Grace. Yung nursing ay meron tayong isa,
si Macaraig Maria Flenke. Out of 70 to 80 na students, ma'am. Yes, So yan pa lang talaga yung nahanap ninyo. Yes, ma'am. Ito pa lang po yung complete na mga kumpleto sila sa registration forms, officially enroll lahat. Hinahanapan, isiniserox pa po namin lahat yung mga grade sheets nila para ipasok isa-isa sa bawat folder ng mga students. So paano pa po kaya, ma'am, yung remaining na 60 plus pa? Yes, ma'am. Ginagawa na po namin yung lahat para matulungan sila. Nakikipag-coordinate po kami sa mga teachers para mabigyan sila ng grades. Hihingi kami sa kanila. Ma'am, ikaw mismo yung nagsabi sa akin na mag-back to zero ako. Ikaw rin mismo, ma'am, nagsabi sa akin doon sa registrar na wala kayong magagawa. Tapos ngayon nagpatulpo na kami, sasabihin nyo, maghintay na naman kami. Ilang taon ang paghihintay namin, ma'am. Kasi po, as in, magbe-break. Kasi po, itamon ng estudyante, especially itamon parent. Ma'am, consideration. Ma'am, please, ayaw naman pagkuhan kay ikaw mismo. Diri, ma'am, diri ka naabot itong inaabot kay warak ka dito, ma'am, that time. Bago ka lang, ma'am. Asa nga nga, ayaw ikaw may tatubang, ma'am. Kay diri ka mo, bago lang ka mo, dita. Ay, niyo kami pag nirasuni nga, ano, kay nga dasan itong pagulat. Ayun na nga, girlie. Nga dasan itong pagulat, ma'am. Pamati, na maaram ka mga yan, nga diri dapat kami umatubang ha. Ano man? Kay ano nga? Inatubang. Ay, siya Ikaw, iharapit niyo atubang kung kayo kay as a new registrar. Dapat inatubang. Hinarap niyo kung sino talaga yung pwede kausapin dito ang Kay managon. kung hinuwitit yung mga inaano nga nag-register ha nagpag-graduate Eh di kayo doon sa school yung magpatawag, hindi kami. Hindi namin obligasyon. Obligasyon yung Nagsasabi man kami hitdama dito haad, may nag-aano man kami, nagsasabi atong sitwasyon niya na Wala man po kasi talaga kami nakikita ang pag-asa, ma'am. Yun po talaga yung totoo namin nararamdaman, ma'am. Kaya, ma'am, yung gusto ko lang maintindihan nyo na kung sa inyo, ma'am, trabaho yung mawawala sa inyo. Yung sa amin po, yung kinabukasan po namin, ma'am, yung nawala. So, kung masakit po sa inyo na ganito yung napapakita namin sa inyong reaction, ma'am, mas masakit po sa amin. Kasi po kami mga graduate, may mga pangarap po kami. Pangarap po namin makapagsuot ng uniform. Hindi naman po sasabihin na nagkulang kami as a student. So for now, magtutulungan po muna tayo to settle. We want, ma'am, na i-prioritize muna natin itong mga nandito na nag-e-effort back and forth from Borongan. Later on, ma'am, we'll see, mag-consult pa tayo sa another attorney natin kung paano yung filing ng case. Pero proceed tayo sa case, ma'am. Okay? kay Tabinas, ano na lang yung grade niya, kailangan ng original copy, tapos ino-notarize, grade na lang. Yung kay Didayo Ernest, NSTP serial number. Yung kay Lavado John Ray, Sir, si John Ray po. okay na siya. Lavado. Iris Montes. Okay na to, kay transfer daw. Alconaba Mark Flores. Okay na. I-apply pa ng NSTP. Madam Wendy. Okay na. Okay na eh. Canizares, okay na rin to. Okay, so ito nang kanina, ma'am, no, nagkausap-usap tayo sa baba and sila, ma'am, on their side gusto nila mag-pursue ng case. But again, napag-isipan muna natin na bigyan natin ng konting stretch ng time sila, ma'am, to hanggang ngayong hapon para mag-come up ng final pa na kumbaga magkaroon pa ng ilaw itong problema ninyo, ma'am. So kanina, after a very long process and paghahanap ng ilang oras, so magbibigay ng update ngayon si ma'am. Hopefully, okay itong update na to at parang one step ahead na tayo. At nandito naman si Sir Leo to explain na lang kung ano na lang po talaga yung kailangan natin. So ano pa ba yung mga kailangan ng mga estudyante natin na last time kasi walang-wala eh. At least ngayon one step ahead na lang, onting-onti na lang po. Magandang hapon po sa atin lahat. Ito po yung latest update ng 4SO applications natin.
si Tabenas Girly. Good as okay na siya, need na lang niya ng ipanotarize yung grade sheet niya. Si Detalo Ernel, okay na rin. Si Detalo Ernel, okay na yan si Detalo. Ayos sa serial number. Si Labado Janry, okay na rin yan si Labado. Si Iris Montes, okay na rin yan. Si Ma'am Iris, andyan. Oo, si Yung ma'am, okay na din. Yes, ma'am. Okay, sige. Si Alconaba Mark Vic Lawrence, NSTP na lang. Ano masasabi ninyo? One step na lang ma'am, NSTP, and then up, okay na. Tataas na tayo sa approval ng CHED. Okay na po, ma'am. Ano nararamdaman nyo ngayon, mami? Masaya po. Okay na po, ma'am. Magana yung dibdib ko. Ayan. So, onti na lang, ma'am. NSTP na lang. Yung sa serial application na yan, sir, matagal ba itong proseso? Paano bang maging proseso? We hope to accept the application for NSTP serial numbers of these priority students so that ma-process siya. Mabilis lang siya because it's a system within CHED as long as kompleto yung grades ng mga students and then kumpleto ang submission ng OLMC because the NSTP serial number is reflected dun sa Form 9 na isa-submit for SO application. Kaya dapat mauna si NSTP serial number na application na isend ng OLMC, especially for these students na una nang na-review ng OLMC. So, ibig sabihin, yun na lang talaga kulang natin, sir, no, yung sa NSTP. So, next natin, ma'am. Si Radam Wen, okay na rin yan. Si Boko Nico Jim, okay na rin Si po. ma'am yung last time na naunang okay na rin. Si Kanya Sares, Crystal May, okay na rin ma'am. Si Prohimo Alden, okay Yung mother. siya yung ano. Si Contado Mike, okay na. Lazara Fedelin, okay na rin yan. Ano na lang yung kulang sa kanya, yung case niya, kailangan ng signature. Herna Fershalin, Yun, ma'am. grades na lang Grades na ma'am. lang. Si Sally Marinel, okay na yan si Sally. Si Ditalo Janry. Ayun, so okay na. So kay Sir Leo, sir, sana patuloy natin yung monitor, sir, no, hanggang sa makumpleto na. Actually, parang tigi-isang document na lang ang kailangan and then we can proceed na. So any last message, sir, sa ating mga students in behalf of our RD? On behalf of Sir RD Max Alhibe, we would like to thank everyone, especially our good friends from the team of Senator Rafi Tulfo and our friends also from Our Lady of Mercy College. Please know that the CHED Regional Office 8 ay tutulong sa inyo. We have been doing this for some time now sa Our Lady of Mercy College so that yung mga graduates natin ay ma-facilitate ang kanilang special order applications. So ang ating next steps ay ganito, yung application for NSTP serial numbers will be submitted first, especially for these students na nasa listahan and dun sa mga na-process na pwede nang i-apply for special order applications. Pag may NSTP serial number na, that serial number will be sent back dun sa Our Lady of Mercy College dahil ilalagay yun sa TOR at sa diploma nila dun sa Form 9 na isasubmit dito sa CHED. Pag okay na, upon evaluation ng ating mga supervisors dito sa CHED, the special order will be granted to each of the student that will validate their graduation from the program na nag-graduate nila. And then after that, the SO number will be reflected dun sa diploma at sa TOR. Then, magpa-process ulit kayo pag may SO na ng Certificate of Authentication and Verification, which is a requirement sa PRC. One of the requirements para mag-apply for the board exam. The application for CAV or Certificate of Authentication and Verification will be composed of certified true copies of diploma and TOR na dadalhin dito sa CHED with some endorsement from Our Lady of Mercy College. And then we process that same day. Basta early morning kayo nandito, marirelease siya. So we have 3 NSTP serial number, una, number 2 special order application, and number 3 CAV. All of these are required para makasupport doon sa application nyo sa pag-take ng licensure exam. Ganon ang process. Thank you Ma'am Jen and Sir, and thank you everyone. Ayan.
So, onti na lang. Siguro right now, yun na lang, no. Good luck, ma'am, no. Kila Ma'am Catherine, hindi pa naman tapos ang tungkulin dahil marami pang kailangang, onti na lang actually, ang i-comply and then the process na lang na nabanggit ni Sir, na-explain naman po yun sa inyo. And hopefully, makapag-take po kayo ng boards at maging certified at lisensyadong mga police and of course yung iba pa nating mga courses din. So ayun, good luck po sa inyo. And again sir, on behalf of Senator Raffy Tulfo, thank you po sa CHED natin. Regards po sa ating RD na talagang hindi rin po pinabayaan ng kaso. And of course, kay Ma'am Catherine, kahit wala man dito yung owner, porsigido naman na ginagawan. So sana ma'am, hanggang sa dulo huwag nyo kami munang iiwan. Ano? Ma'am, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwan. Nandito lang ako hanggang tumulong sa inyo. So, yun lamang. Again, Ma'am Girly and the rest of the students po and of course ating mga parents, sana naman po ay kahit papano ay naging worth it. Mahaba man yung naging proseso. At least siguro with the help of our CHED and of course with sa connection na rin ng ating butihing senator, nagawan natin lahat to, na-execute natin ng maayos. So, congrats po sa inyo. Ngayon pa lang. Thank you po sa CHED Region 8 po sa pagtulong sa amin. At least po ngayon, parang nabunutan po ng tinik kasi medyo gumana din po yung pakiramdam namin dahil kahit papano may assurance na po na pwedeng makakuha na po ng SO. Kahit papano ma'am, nagkaroon din ng pag-asa kami dahil konti na lang makakatik na kami ng exam. Thank you. Mas lalo na po kay RD, tapos sa OLMC, dito sa mga nagtulong-tulong na mga staff. Thank you sa lahat. Thank you po sa CHED, kay RD ma'am, and kay Sir Raffy Tulfo. Thank you Lord. Maraming salamat po sa Regional CHED po sa tumulong po sa amin na masikaso po yung TOR namin for SO. Pati na po kay Senator Raffy Tulfo po. Maraming salamat po kasi po nabigyan po agad ng action yung hiningi naming tulong po. Maraming salamat po. Thank you Sir Raffy. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Raffy Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan, ikaw ang naging takbuhan ng mga... Maraming salamat po Senator Raffy Tulfo sa inyong agarang aksyon sa aming hinaing. Nakuha na po namin ang aming TOR at nakapag-take na rin po ako ng board exam noong February 2026. At sa awa po ng Diyos, isa po ako sa nakapasa. Habang buhay ko pong tatanawin ng utang na loob ang inyong natulong sa amin. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo. Magsaya, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Raffy Tulfo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa.